Tapos sa mga DDS, ang gusto mamatay siya. Alam niyo po, hindi nakataka-taka kung yan ang gustuhin ng mga DDS. Kasi nga, aba, meron po pala talaga silang plano na mawala sa pwesto etong si PBBM. Planado pala talaga to. Ito po panoorin natin itong balita ng GMA. Lumabas ang isang dokumento na pirmado umano ng isang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Laman nito ang plano umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalisikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2025 para mapaupo sa pwesto ang anak niyang bise. At kung hindi magtagumpay, aabot pa umano ito sa assassination ni Marcos. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nakuha ng GMA News ang liham na ito mula sa isang reliable source sa kampo ni Ramil Madriaga. Sulat kamay, pirmado at may petsang April 11, 2026. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte at isa sa mga pinahaharap na testigo sa impeachment proceedings na isinasagawa ng House Committee on Justice. Sa dokumento, tinukoy ni Madriaga si FPRRD, ang initials ni former President Rodrigo Roa Duterte. Noong November 2021, binanggit daw sa kanya ng dating Pangulo na hahayaan daw tumakbo si Bongbong Marcos bilang Pangulo kasama si Sara Duterte. Pero kukunin nila ang pagkapangulo pagsapit ng taong 2025. Ito raw ay para... Yun na nga ang nangyayari. Yun na nangyayari na. Saktong-sakto, etong sinasabi ni Madriaga sa kung ano ang nangyayari ngayon. Kasi alam ni Digong mabubunyag at mabubunyag ang mga katarantaduhan na ginawa niya noong siya ang presidente. Ngayon, ito po, hindi nakita ni Digong na 2025 mahuhuli din siya ng ICC. Maipapakulong siya. Tansyado niya akala kasi ni Digong 2026, 2027 o 2028 pa siya huhulihin ng ICC. Kaya lang napaaga ang kilos ng ICC. Bakit? Hinamon niya. Diba? Hinamon niya. Kaya ganun po ang nangyari. Doon sa paghamon niya, na bilisan ang kilos ng ICC, napabilis ang kilos ng Interpol. At tinuli na nga si Digong dito. Kaya nga 'di ba kahit anong gawin ni General Torre noon, ayaw sumakay ni Digong ng eroplano. Bakit? Kasi hindi maisasakatuparan etong plano nila kay PBBM kapag nakulong siya sa ICC. Para mapalawig ang kontrol ni Duterte sa gobyerno at gagamitin lamang si Marcos bilang political tool. Pagkatapos daw manumpa sa tungkulin ni VP Sara noong taong 2022, sinabi ng dating Pangulo sa isa namang pulong kasama si Madriaga at ilang retiradong general, ang plano niyang alisin sa pwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan. Uupo bilang Pangulo ang anak niyang si Sara Duterte at maaari pa rin itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Ang nangyari pa, merong nagkaroon po ng kabaliktaran. Si Sara Duterte pa ngayon ang may impeachment complaint. So yung plano na ito, ni Digong, na diskaril dahil sa pagkakahuli sa kanya ng ICC. Kuya Gary ka ba yung plano nila Dugong? May plano pa magkudeta, kasama pa si Aling Maliit. Kulang naman sila sa bilang. Kaya nga si Aling Maliit, si GMA,
Kita nyo? Nag-post siya sa ano, ewan ko FB ba o sa Twitter, sa X. Sinabi niya na walang katotohanan yun. Pero kung sila ay merong 160 na willing na suportahan si Aling Maliit, sigurado ako nagkudeta talaga yan. Marlon Verano kasi illegal ang pag-aresto. Kung illegal ang pag-aresto, bakit hanggang ngayon nakakulong pa rin si original Kulaong Digong doon sa ICC? Kasi kung kung illegal yung pag-aresto kay Digong, automatic yan. Kahit si General Torre haharangin ng pag-aresto kay Digong. Si PBBM haharangin yan. Kasi illegal eh. Kaya lang, sakop kasi tayo at meron tayong pananagutan sa Interpol. Kaya hindi illegal yun. Bobo na lang magsasabing illegal yun eh. Kasi kapag sinabi mong illegal ang pag-aresto kay Digong, bobo ka. Bakit? Tingin mo ba ang Pangulong Bongbong Marcos kakampi sa illegal na paghuli kay Digong? Hindi. Bakit? Kasiraan niya yan. Sinasabi lang syempre ng mga Duterte at ng mga kampo ni Duterte at ng mga bobong DDS na illegal ang paghuli kay Digong. Kahit hindi. Ayan. Ate Bergie, ayan, nandyan si Ate Shaila Malhotra. MJBA, hello po. Israel Vasquez, DDS page din, nag-promote kay Mangusin nun, kaya ayoko din mag-DDS. Ginamit din Mangusin dati, lalo nung pandemic. Kuya Chi, hello po. Juanito Biliran. Sabi ni Juanita Biliran, siya ba talaga yan, yung kay PBBM kanina? AI po yun. Pagkalat nyo po. Light bulb production sa gas station nyo i-check presyo ng gas. Aba, Ate Bergie. Ayan ang Ate Bergie ko. wala pa dyan si Big Mama pero walang problema. Nandiyan si Ate Bergie. Everything is under control. Kuya Henry support ka lang muna Andiyan si Andiyan si Ate Bergie. Si Ate Bergie muna ang bahalang sumoplak. Nagulat ako dun Ate Abby Marquez, hello po. Oy, si Kuya Nino Barsaga. Oy, Mac, wag mo sabihing bobo mga DDS. Magagalit sila dahil mga tanga. Tanga, idiot mga yan. Ravenclaw, hello po. Ayan. Ako, salamat, Ate Ravenclaw. Ako, dito hindi ka maliligaw. Kasi tamang info para po sa Pilipino ang madidinig mo po dito. Ako po'y hindi nanloloko ng aking mga manonood. Ayan. Kuya Gary Caba, hello po. Ayan. Sige, dito lang ako sa likod ni Ate Bergie. Ayan. Ano ka lang muna? Escort. Tignan natin kung paano masoplak si Ate Bergie. Ang galing, natawa talaga ako dun Hindi naman nagaganyan si Ate Bergie, di ba? Ay, nako. Ate Abby Marquez, Persona de Gracia, hello po. Mac and to all. Nakapag-like na po ba ang lahat? Ayan. Kuya Ninyo Barsaga, maganda nga po malaman talaga nilang bobo tanga sila. Baka kasi hindi nila alam. Shoutout sa'yo, Kuya Ninyo Dagdag pa raw ng nakatatandang Duterte. Alam daw ni Pangulong Marcos na bababa siya sa pwesto sa 2025 at ibibigay ito kay VP Sara. Kwento ni Madriaga, bago mapatalsik si Marcos, magkakaroon ng mass resignations ng government officials, mga rally, pagpaslag ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience, at pagsalakay sa Malacanang Palace na mga kinuha nilang mga grupo at individual. Nako po. Ito raw ang assignment ni Madriaga, ang mag-recruit ng mga makikibahagi, kabilang ang mga kriminal at kahit mga sindikato. Naku, buti na lang talaga si PBBM hindi nagpatinag dito sa mga DDS na ito. Kung si Digong, alam niyo ito talagang tinadhana pala talaga si Digong na makulong sa ICC.
Ah, actually kaya talaga po napaaga ang pagkakakulong ni Digong sa ICC dahil na rin sa request niya. Dahil na rin sa hamon niya sa ICC. Ngayon, ah, eto pong ating, Pangulong Bongbong Marcos, siyempre, nakatali ang kanyang kamay, eh, wala siyang magagawa. We are under the jurisdiction of Interpol. Walang jurisdiction ng ICC, pero meron tayong pakikipagtulungan sa Interpol. So, inutusan ng ICC ang Interpol. Ah, ngayon sa pagkakautos na 'yan, do'n na po nahuli si Digong ng Interpol at isinuko na sa dahig. So, talagang ito, ah, tinadhana. Bakit? Para po mapigilan ang kaguluhan, ang pagbawi sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at paglalagay sa Pilipinas sa bingit ng napakatinding paghihirap at pasakit sa mga Pilipino. Ganyan po kawalang hiya si Digong. Yan ba ang sinasabi ninyong pinakamagaling na presidente? Handa tayong maghirap, handa tayong pahirapan, handa siya na isakripisyo ang magandang bukas natin, ang magandang buhay ng mga Pilipino para lamang sa katuparan ng pangarap na maging presidente si Sara Duterte at makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Abay matutulad pala tayo sa Indonesia. Sa saan ba 'yun? Nepal yata 'yun, nagkagulo din sa Myanmar. Alam ko Thailand nagkakagulo din doon nung nakaraan. Kaya pala gano'n palang ginagawa nila. Naalala niyo nung may rally sa Luneta, tapos nanunog sila ng mga truck doon sa may ano, sa may tulay, sa may Manila. 'Yun na yung plano nila. Sinasakatuparan na nila. Eh, bobo ka pala, Arky, nanonood ka dito, hindi mo pala ako kilala. Oh, kakatayin ka diyan. Pasok ka ng pasok, eh, pangmatalinong usapan 'to. Bawal bobo dito. Oh, Idol Ace, pa-shoutout po Idol, PBBM lang ang sakalam at may malasakit sa taong bayan. Solid BBM pa rin kahit anong mangyari. Watching from Saipan, USA. Ayan, hello po. Atat na atat mo po si Sara, tama. Oh, Kuya Gary, oh, nakulong sa garapon si Digong. Ah, Ate Ira Ramos, hello po. Sara Gonzales, ayun, from Isko Moreno pa daw. Naku, salamat po. Kuya Tommy Fishing, syempre, meron po mamaya. Oh, Ate Jeline Bayangos, oh, ito yung taga, ano, taga San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Kababayan ko to. Ayan, pag-greet po mga anak ko na nasa Cebu po. Jasmine, Kenji, at Jonaline. Oh, maraming salamat din po sa inyo. So, bihira ako mag-comment pero pag may time na, gisingin ang mga mokong. Ayan. Ah, salamat Ate Bergie. Oh, now ka lang nagpakita Sir Mac. Naku, Ate Connie Ratledge, yan nga po ang problema. Nawala po kasi algorithm ko kaya po kailangan kong, maging visible, ayan. Buti po nakita niyo na ako kasi yan po ang nangyari, eh. Araw-araw po ako naka-live pero hindi niyo po ako makikita talaga. Kailangan niyo po akong hanapin. Erlinda Balatukan, hello po ate. Hmm, ayan. Bayaran po talaga akong vlogger. Ah, Kasi 'pag hindi naman ako binayaran, eh, ano pambabayad ko sa YouTube? Pambabayad ko pala sa ano pambabayad ko sa Wi-Fi? Kung hindi ako babayaran ni YouTube, ano pambabayad ko sa Wi-Fi, kuryente, may mga gadget ako, umiinom ako tubig, nakatutok sa akin bentilador.
May ilaw ako. Oh. Kaya talagang 'pag ako binayaran, tatanggapin ko. Ah, 'yan ang ano, 'yan ang, katotohanan diyan. 'Di ko naman dine-deny na ako'y bayarang vlogger. Ah, maliit nga lang bayad sa'kin, eh, hindi nga katulad dun sa ano, sa kabila, aba, daang libo ang tinatanggap. O dapat everyday na naninira ang mga salot na Duterte. Opo, everyday po ako naka-live, Ate Connie Rutledge, ngayon lang po ulit ako nakita. Hmm. Ganyan lang po ang ano, ganyan lang po ang, nangyayari. Talagang, may time po na si lolo ay ano tayo, hindi tayo shine-share. At kapag nagkakagulo na, ito raw ang magiging daan para magsagawa ang militar ng kudeta. Kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si Marcos o mag-excel sa Amerika, papatayin daw ito. Naku po, Hinihinga namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte. Pero dati na niyang itinanggi na nagtrabaho sa kanya si Madriaga. we, tinanggi niya nga nagtrabaho sa kanya si Madriaga. Pero takot naman siya na mag-testify ito sa impeachment complaint niya. O hindi pala nagtrabaho sa'yo. Wala palang naging connection sa'yo si Madriaga. Eh bakit mo pinipigilan ang impeachment mo? Bakit pinipigilan nyo ang impeachment parang preliminary investigation? Bakit ninyo hinaharang ang impeachment kung hindi nyo naman pala naging tauhan si Madriaga? E di hayaan nyo siyang magsasalita doon sa impeachment. At hayaan natin ang taong bayan ang humusga. Kaya lang, yung sinasabi kasi nila Sara, eto kataka-taka. Kung hindi nyo naging tauhan si Madriaga, bakit kiliting-kiliti kayo ni Madriaga? Bakit huling-huli ni Madriaga ang kilitin yung mag-asawa? Abay, pati si Manscarpio, kumuha na rin ng TRO doon po sa Supreme Court para pigilan po etong impeachment. Aba, may something. All systems go na sa hearing na isasagawa ng House Committee on Justice bukas sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Isa si Ramil Madriaga sa mga haharap at sasagot sa clarificatory questions ng mga kongresista. Tinanong namin kung kasama ito sa mga tatalakayin bukas. If it is irrelevant to the accusations against the Vice President, particularly dito po sa misuse of confidential funds, tingin ko hindi po yun maisasama doon po sa mga pwede pong pag-usapan. Mahalaga po na we remain focused on the specific allegations relating to the impeachable offenses against the Vice President. Pag hindi po ito within that parameter, hindi po yun dapat talakayin po ng komite. Kanina, nag-inspeksyon na ang NBI at BJMP kasama ang ilang security personnel ng Kamara sa pagdarausan ng hearing bilang paghahanda sa pangangalaga sa seguridad ni Madriaga. May natanggap naman ang House Committee on Justice na kopya ng petisyon ng asawa ng bise na si Attorney Manscarpio na humihiling sa Quezon City Regional Trial Court na pigilan ang paglalabas ng income tax returns nila ng bise sa impeachment hearing. Maliban daw kasi sa walang jurisdiksyon ng House Committee on Justice, labag din daw ito sa right to privacy ni Carpio na walang kinalaman sa impeachment. Pero kinontra ito ni Ridon. Hindi po yung totoo. Kasi ITRs are public documents. Kailangan pong makita kung meron po bang unexplained wealth ang atin pong pangalawang Pangulo. Baka nung walang kinalaman. Asawa ni Sara yun eh. Ano walang kinalaman? Bakit hiwalay na ba sila ni Sara? Para wala siyang kinalaman. Tama po, Ate Connie Rutledge. Totoo po yan. Kuya Gary Caba, sa sobrang takot niya, nagkaso sila mag-asawa. May wala palang pakialam na ganun. O, yun nga.
Kailan kaya kikilos ang gobyerno ng Pinas para alisin ang mga criminal-minded sa lipunan? Yun nga po ang masaklap, Ate Virgie. Kasi ito pong mga criminal minds na ito, kahit papaano, meron po kasi tayong human rights. 'Di ba? Meron tayong human rights kasi. Kung pwede lang na isa-isang pitik lang ng isang one snap lang ng daliri, parang kay Thanos, mawala yung mga masasamang loob dito sa Pilipinas. 'Di ba? Yun lang problema eh. Kita niyo yung mga kriminal na yan at mga gumagawa po ng masasama. Protektado pa din po ng batas. Meron pa din pong batas na pumoprotekta sa kanila. Yan ang totoo. Kaya po napakahirap maparusahan yung mga criminal minds na yan. Hmm. Sabi ni Raymond, may plano ang mga DDS sa mga vlogger natin. Wala po. Wala po. Hindi po uunahin ng mga DDS ang vlogger. Alam niyo kung bakit? Napakalaki ng problema nila kay kay Sara Duterte. Mawawala sa pwesto si Sara. Maraming makukulong na DDS tapos uunahin pa mga vlogger. Kabobohan 'yan. Kuya Gary ka ba balak pa ata patakbuhin si Badingdong Baste? Oo nga, yun nga. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.